Okay, magandang tanghali sa lahat, sa mga nandito sa Pilipinas at sa nasa ibang bansa. Magandang araw, magandang gabi sa inyo. Welcome sa ating pag-aaral sa araw na ito, mga kapatid. At ang topic natin pag-uusapan ay yung sa Bisaya, pag-usisa sa kaugalingon. Kung Tagalogin ito, parang pagsusuri ba sa sarili. Pag-usisa sa kaugalingon, paano ba ito itagalog, Sis Ann? O i-English na lang. Yun na nga yun, bro. Pagsusuri sa sarili. O pag English ito, ano to? Ano nga ba si Selvi? Dali. Ayan, Self-reflection. self-reflection, tama. Reflection. So, pag sinabing self-reflection, malawak na usapin sa bawat individual, sa bawat hinaharap, sa bawat kinakatayuang posisyon sa lahat ng aspeto sa buhay. So, bago natin simulan, pining prayer po tayo mga kapatid para sa patubay ng banal na espiritu sa ating pag-uusap. Mahigugmaon o balaan nga Elohim. Elohim sa mong katigulangan, Elohim ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ama, sa oras na ito, sa aming pagsisimula, sa aming pag-uusapang tapiko na nandito at magiging open sa pagbahagi ng iyong mga salita na iyong ipinapaabot sa bawat isa sa amin sa pamagitan ng aming unawa na siyang kaparaanan na ipapaabot mo ang iyong salita sa amin. Ang kaluwalhatian at ang aming pananalangin tanging sa iyo namin iaasa at ang iyong banal na espiritu na siyang pinapatnubay mo mula sa aming pangkaninunuan hanggang ngayon ang aming inaasahan sa dakilang pangalan mo, Ama, sa pamamagitan ng iyong bugtong anak, aming tagapagligtas, ang karunungan ng Misaya. Amen. Amen. Okay. Amen. So, magandang tanghali sa lahat. Gandang tanghali, bro, sa lahat. So, sa topic na pag-uusisa sa sarili, nangyari na sa atin ito, lalo na sa mga may edad na, no? Hindi lang matanda, may edad. Kaya bawal yung matanda. So, hindi kayo aabot sa ganyang estado niyo sa buhay kung hindi kayo nagkaroon ng magandang quality na pagsusuri sa sarili. Pero may mga instances na yung na nadapaan natin na sitwasyon ay nauulit at parang sa community ngayon, sa komunidad, sa paligid, yung may mataas na edad ay siyang iniintindi. Kumbaga, ang dating parang nag-giveaway yung mga may mga bata pa na
edad dun sa mga matatanda. Dahil yung matatanda, madali ng magalit, madali ng magtampo, at nagiging brand na ba? Nagiging karatula na pagka matanda na luuran. Pagka matanda na, mahirap na parang siya yung iintindihin dahil siya yung may edad. Siya dapat yung iniintindi. So, sa topic na ito mga kapatid, ang ating mithiin, ang ating aim dito na magiging kakaiba ang magiging kahihinatnan ng Turo community sa pagtanda ng mga nandirito. So, baguhin natin ang larawan o ng karatula na nasa publiko na kapag matanda na, although hindi naman lahat ng nandyan sa publiko, pero yun yung madalas out of 100 siguro mga 80% ganun yung dating. So, sa atin, ang ating pagsisikapan na pagkatatanda tayo, pagka may edad na tayo, ay kung sa kahoy at magandang uri na kahoy ang tumubo, lalong lalaki at titibay yung kanyang lubas ba? Lubas sa Bisaya, hindi ko alam kung anong Tagalog nun. At magiging mas ano siya, mas matibay siya. So, since ang mga isinulat ni Moses ay puro ano siya, figurative, sambingay, parabula no mga kapatid. At even sa paggawa na kahit sa paggawa dun sa tabernakulo, ah, yung mga kahoy na ginamit ay yung mga matitibay na kahoy na may mga matataas na edad, parang hindi na mamatay na kahoy tulad ng akasya at yung olibo. Uh, sa oil, may mga matataas na edad na kahoy. So, dito sa aklat ng Sirach, sa chapter 18, verse 19, may pinamagatan dito na ang pag-usisa sa sarili. So, ito'y isinulat ni Yeshua or Jesus. Hindi ito Jesus na anak ni Maria, kundi ito po yung pari noon sa panahon nila na sumulat dito sa karunungan ito sa Sirach para magiging patnubay sa mga susunod na henerasyon. So, tingnan natin ang nandito at yung mga nasabi dito na na-apply natin, ipagpatuloy natin sa ating sarili, at yung hindi natin na-apply or uh, sumablay tayo, yun ang ating ipifix para magkaroon tayo ng effective na respond para sa pagkakaroon ng magandang katayuan sa pagtanda na hindi madaling magalit, hindi saputon, hindi luran. Sa madaling salita, habang tumatanda, lumalawak ang pangunawa at hindi mangyari na tayo ang matatanda ang iniintindi sa mga bata, kundi tayo ang mga matatanda ang iintindi sa mga bata at magiging patnubay. Nung mangyari ang sinabi na yung uban ba, yung white hair, white white na buhok, puting buhok na makakamta ng matatanda ay magiging crown, magiging kuruna, magiging parang dungog ba? Magiging ano ba sa Tagalog yung dungog?
Magiging tawag ano sa Tagalog yung dungog. Kung sa kung sa Bisaya himaya, yung parang glory. Kaya pag sinabi kasing himaya, malawak yun eh. Parang doon nakikita yung kabuuhang ganda sa bawat anggulo ng nasabing bagay o nasabing persona o nasabing tao. Pag sinabing maganda yung kanyang ano, yung glory niya, yung glory ng Elohim, yung glory parang nasa kanya. Yung lahat ng aspeto ng kagandahan ay nandoon. So, kumbaga, kung tatanda ka na mangyari yung sinabi sa Proverbs na yung puting buhok ay magiging himaya, magiging glory, magiging crown of glory ng pagkatao ng isang nilalang ay nagpapakita ng pagkahayag ng kaluwalhatian kaluwalhatian pala no, kaluwalhatian ng Panginoon, ng kaluwalhatian ng Elohim sa pagkatao, sa tao. So, since wala ko'y Tagalog nga sira, ah Ecclesiasticus po ito sa mga nandyan, lalo na kay Sis Julie. Ah, Ecclesiasticus chapter 18 verse 19. Pwede mo pong basahin dyan sa iyo, Sis Julie, ng Tagalog, sa iyo Tagalog. Wala po akong Tagalog na dito Recano book. Bisaya po yung nandito sa akin. Susundan nyo na lang po sa Tagalog at tatagalogin ko naman ang aking explanation tungkol sa pangunawa na aking nakikita dito. Bro, ano chapter and verse? Chapter 18 verse 19 to 29. Pwede nyo pong basahin muna, at akin pong i-emphasize mamaya ang aking pangunawa sa bawat verse nating ibabahagi. Bakit bro, hanggang 12 lang yung sa akin? Hanggang 12 lang sa'yo. Mhm. Ecclesiastes yata yung Ecclesiastes yung inano mo, sis. Ano ba yung sabi mo, bro? Ecclesiastico. Magkaiba pa ba yon? Kasi yung Okay. ah, yung 18? Ecclesiastes, yun yung sulat ni yun yung sulat ni Solomon. 18 verse 19 to 29. babasahin ko po. Sige, sis. Escholastico chapter 18 verse 19. Mm. Mag-aral ka muna bago ka magsalita at pangalagaan ang sarili bago pa dumapo ang sakit. Suriin mo ang sarili bago sumapit ang paglilitis at pagdating ng pagsisiyasat, magtatamo ka ng patawad. Magpakumbaba bago dapuan ng sakit at magbalik loob agad bago malulong sa kasalanan. Amen. Tuloy mo, sis, hanggang 29. Okay, sorry. Huwag mong ipagpaliban ang pagtupad ng panata. Huwag mong hintaying mabingit ka sa kamatayan bago tuparin iyon. 23. Bago ka gumawa ng panata, ihanda mo muna ang sarili. Huwag mong tularan ang tumutokso sa Panginoon. Isipin mo, gusto mo bang magalit siya sa iyo sa oras ng kamatayan? Kapag hahatulan ka na niya, nais mo bang talikuran ka niya? Hanggang 24 lang po yung sa akin, bro.
Ba't maiksi lang sa'yo? Hindi ko po alam. MBB po ito. Ah, tama naman yung ano mo, pero bakit maiksi lang? Sa'yo dyan, bro Tam. Nandiyan pa ba, bro Tam Tam? Ito bro na lumabas na po. Okay. So, verse 25, alalahanin mo ang gutom kapag ikaw ay nasa kasaganahan. Isipin mo ang karuhaan at pangangailangan sa panahong ikaw ay mayaman. Gaano karaming pagbabago ang nagaganap sa maghapon, ganyan kabilis magbago ang lahat ng bagay sa harap ng Panginoon. Verse 27, ang marunong ay mag-ingat sa lahat ng bagay at lalong nangingilag madungisan kapag lumulubha ang panganib na magkasala. Ang matalinong tao ay madaling makakilala sa karunungan at iginagalang niya ang sinumang nag-aangkin nito. Ang nakakaunawa ng mga kasabihan ay maibibilang na rin sa marurunong at ang mga pangungusap niya ay maging batis ng karunungan. Amen. Okay. So, thank you. Salamat, Sis Julie, sa pagbasa. Okay, so nakita nato din no na napansin natin yung munting payo ba yung kaunting part ng aklat ng Eklesiastiko para sa pagpapayo upang iusisa ang sarili. Ang unang gisulti diri yung unang sinabi, sa dili ka pa musulti kinahanglan mahibalo ikaw unsa ang imong gihisgutan ug pagmatngon sa imong panglawas sa dili pa ikaw masakit. So, ang teaching na nakita natin sa kanyang ibinahagi is parang paghahanda, yung prevention ba, kay iba yung ah, nagdepensa ka na, kumaga yung action mo ay siyang defense mo na rin, ay nandun yung safety. So, sa dili pa ka musulti kinahanglan nga mahibalo ikaw unsa ang imong gihisgutan. Sa di ka pa nagsasabi, kailang alam mo kung ano yung ah, sinasabi mo. So bakit dito nagsimula sa pagsasabi? Kung pag-uusisa sa sarili at madalas ang tao dito sa communication, sa pagsasalita, no? Dito nagsisimula yung simpleng tampo. Since yung topic natin sa nakaraan, ano yung tampo na lumaki at nagiging na ano yung ama ng kasalanan hanggang umiibig sa ama ng kasalanan at nagkaroon ng parusa hanggang sa katlo at ikaapat na salinlahi. So, kaya dito sa pag-usisa sa sarili, yung ugat ay yung pagsasabi. Since nasa aklat ni Apostol Santiago na yung dila ay maliit na bagay lamang pero natutulad siya sa isang timon ng isang barko. Na napakalaki yung barko, maliit lang yung timon, pero kaya niyang palilikuin ang napakalaking barko sa siyang napakaliit na part ng nasa sasakyan na nagpapaliko sa barko. Kumbaga na nagugobernohan niya, na nagigiyahan niya, yung nag-guide niya yung malaking barko sa timon. Kung ibalik natin sa dila uh, at dito sa sinasabi sa payo sa pag-usisa sa sarili, magsisimula yung natatawag na first move ay wala pa kasing action, sabi lang.
para sa akin, ang initial na action is yung salita. Kasi kapag nagsunog ka ng energy, pag naggamit ka ng energy, action na yon. At yung dila mo na kumikilos man yan, action na yon. So, initial na action ng tao is yung word na kanyang binibigkas. So, maliit lang yon. At kapag hindi alam, hindi inuusisa ng may-ari ng salita o yung nagsasalita ay hindi nag-usisa sa kanyang sasabihin, doon posibleng magsisimula ang pagpapala at sumpa. Although, in the long run, pwede naman niyang aminin, pwede naman niyang kung maganda yung kanyang nasabi ay kanyang paninindigan. At kung nalaman niyang hindi maganda yung kanyang nasasabi, pwede naman niyang aminin at pagsisihan ang pagkakamali. Pero dito kasi, sasakay ang tinatawag na serpent attitude, yung mapagmataas na ugali. At dito rin, sa part na ito, dito rin na-i-ignite ang serpent attitude ng ka-communication. Tulad na lang ng nagsasabi na ng masasamang salita yung kapwa, at yung naka-receive ay nagkaroon din ng hindi healthy na common sense. Hindi ang iniisip ng isang kanyang kakomunikasyon ay kausap ay masakit ang kanyang sinasabi ng kanyang kausap. Doon nag-umpisa yung simpleng tampo. Kasi grabe naman yung salita. Doon yung sinasabing sensitive, ganon. At nagbabantay na, masipyat naman ka na ako. Kung sa Bisaya pa, masipyat ka, bawas malugo. Naman na. Magkamali ka rin. Makaganti din ako sa iyo. Ito yung simpleng mga kaganapan sa buhay natin na nabaliwala, pero ito pala yung mga seeds ng pagka sira, no, ng lahat ng relasyon ng mag-asawa, anak, kapitbahay, kaibigan, grupo. So, yan ay katotohanan. Hindi na kailangang ipaliwanag pa dahil sa edad natin ganito, nakaka-experience na tayo at nakikita na natin na gano'n na nga ang nagaganap. So, pagmatngon, ingon, pagbantay. Karon, since ngayon ay nandito tayo sa ganitong kaunawaan, simulan natin, no? Simulan natin. So, na usisa sa posibleng epekto kung ito ang sasabihin ko sa kapwa. Kung kaya sa aklat ni Solomon sa Proverbs, hindi basta-basta nagsasalita ang marurunong. So, bakit kaya? So, dahil pala nag-uusisa siya sa kanyang sasabihin. At ito yung advice ngayon na ating nakikita. Sa sunod na bersikulo, sabi, ug pagmatngon sa imong panglawas sa dili pa ikaw masakit. Bantayan mo ang iyong sarili, katawan, sa hindi ka pa nagkakasakit, nagkaroon ng karamdaman. At napaka-common, kahit ako po, mga kapatid, natuturuan ako sa mismong pag-aaral na ginagawa ko, mga kapatid. Nakikita ko na ito nga yung kulang ko. Ito nga yung kulang ko. Yung bang kaya ko to. Yung bang kaya ko to. So, pagmatngon nga sa dili ka pa masakit. So, ibig sabihin, tulad ng sinasabi ni Ate Sini,
wala namang problema sa pagpupuyat. So dahil hindi man natin maiiwasan dahil mayroon tayong hinaharap na sitwasyon na kanya-kanya na kailangan mo talaga magpuyat dahil trabaho mo. Pero bigyan mo ng ano ba, ng bawi. So para mabalanse yung naging kakulangan. So ganun lang. So yung bawi hindi lang ito sa usapin o sa aspetong pagpupuyat kundi sa lahat ng aspeto ng paggamit natin sa ating katawan. At kung ating titingnan in relation po sa 10% 10% na tithes, hindi po ito nakatuon sa pera diretso. Dahil ang tunay na currency o tunay na kayamanan ng tao ay ang kanyang energy. So, ang ating kalakasan. So, sa 100% na meron tayong kalakasan na aktibo sa katawang ito at nagagamit natin, maglaan tayo ng 10% na panahon para i-refill at mag-regenerate ang ating sarili. So, yan po ang naintindihan ko sa spiritual na pinagkukunan ng aral o ng katuruan ng tithes o 10% na hiningi. So, yan po yung aking interpretation sa spiritual na aspeto kung sa kung bakit mayroong 10% na handog para sa Panginoon. Yung 10% na salapi ay katumbas po nun, ang pinagmumulan po nun ay yung 10% na pag-regenerate natin time para sa kapahingaan. Yun lang po ang hiningi. At mandatory yun. Mandatory. Hindi yun tumutukoy sa pera, hindi una tutukoy sa pera, kundi tumutukoy yun sa mandatory na kapahingaan ng ating bawat individual. So, yan po ang aking nakikita. So, sa verse 20, sabi pa dito, usisaha ang imong konsensya sa dili ka pa hukman sa Ginoo. Unya, kung moabot na kanang panahona pasayloon ikaw niya. Since wala man talagang Panginoon na nangungusap na literal, ang na-discover natin ngayon is mayroong salita, mayroong word na nandito sa atin, sa loob. At isa dito ay yung tinatawag na conscience na mayroon ang bawat isa sa atin. At yun ang ipapausisa. So, kung nag-alarm yung ating conscience sa nagawa natin, huwag tayong maging manhid, huwag tayong magiging matigas ang ulo, i-resolve ka agad yung ina-alarm, yung pinaparamdam, nang sa gayon ay hindi ka paparusahan ng Panginoon. Dahil yung Panginoon na sinasabi dito ay yung energy outside and inside. So kung na ano po natin, hindi natin napakinggan o hindi tayo tumugon doon sa alarm o doon sa pagpahibalo ba yung information na dumating sa atin, nalaman na po natin na ang cycle dito sa mundo is yung tinatawag na law of action, law of karma, no? Kasi hindi naman ganun ka pintas yung Panginoon na kung gumawa ka ng mabuti, pagpapalain ka na hindi mo nalalaman kung pagpapalain ka. At kung gagawa ka ng masama, hindi siya ganun kapintas na hindi kanya i-inform na may masamang mangyari sa'yo. Ako'y naniniwala na pag may blessing na darating sa'yo, bago yan dumating, may kaligayahan kang mararamdaman muna at kalakasan, kasiglahan, at yun ay mga
sinyales na may darating na physical na bagay na katugunan sa kayong pangangailangan. Dahil ako'y naniniwala na ang lahat ng proseso sa buong creation is una po siya na proseso sa spiritual na aspect. At dito sa pagkakasala, dito sa sumpa, dito sa hukom ng Panginoon na sinasabi, hindi rin ako naniniwala na ganun siya kapintas sa law of karma na kung ikaw ay nagkasala, parurusahan ka. Hindi naman ganun kapintas na kaagad nang magpapadala ng parusa dahil yung Panginoon ay pag-ibig. Mayroon talagang chance na ibinibigay ang Panginoon. Siguro, hindi lang napapansin ng tao at napapabayaan kung kaya't naging manhid ang ating pakiramdam at yung boses ng yung conscience ay habang hindi mo pinapakinggan, hindi mo na practice ang pagpapakinig niyan, ako sa obserbasyon ko, kung papakinggan mo siya, lalo siyang lalakas at magiging active. The more mo siyang pakikinggan, the more siya magiging aktibo sa sarili mo. The more mong hindi siguro siya pakikinggan, vice versa, the more din na hihina yung boses niya at hindi mo siya mararamdaman. Kung kaya magugulat ka na lang na naparusahan ka na. Bakit may parusang dumating? So, pagka nagkaroon ng information na kung mo na hintayin na yung information na para ayusin mo na, wag mo na hintayin na may ibang tao ang magsabi sa iyo. Ako'y naniniwala bago gagamitin yung ibang tao o bago nagkaroon ng concern ng ibang tao para iayos mo ang iyong pasarili, naniniwala ako na ang Diyos, ang Creator ay nangusap na sa bawat individual. Nasusulat sa Aklat ng Job na ang Diyos ay nangungusap, ang Panginoon ay nangungusap sa magitan ng kaganapan, trahedya, sakit, o karamdaman, yung karamdaman. So, verse 20, usisaha ang imong konsensya sa dili pahukman sa Ginoo, ug moabot ang panahon kanago dumating yung tinatawag na law of action, yung kabayaran o yung kasagutan ng iyong action ay kung mali ang iyong action, nagkakaroon po ng pagpapaalam ang Diyos, nagkakaroon po ng pagpapaalam ang Panginoon. At yan ang ating i-practice, yan ang ating usisahin, ating i-adapt sa ating sarili upang magkaroon ng magandang quality na pag self-reflection. Amen po ba? Napamudya? Amen. Amen. So, verse 21, pagpaubos sa imong kaugalingon, sa dili pa ikaw silutan og sakit, kung makasala ka pag hinulsol. So, kung titingnan natin step by step ang nangyari, kung hindi mo napansin yung kapabayaan mo sa pagsasalita at nagiging nakonsensya ka na, hindi mo pa rin napansin, no? Dito sa verse 21, step by step na ano ka na nagkasala ka. Pag na ano muna na nagkasala ka, parang pinapaalam na sa'yo na nagkasala ka. Kailangan mong i-accept, kailangan mong magpaubos ba, magpakumbaba. At yung pagpapakumbaba dito sa level na ito o dito sa aspetong ito sa pagpapakumbaba,
maraming uri na pagpapakumbaba, na may nagpapakumbaba na nagmamataas. Alam po ba? Amen, bro. Na ay na may mga senaryo na nagpapakumbaba pero nagmamataas. Ega, bibigyan ko kayo ng example. Yung bang may alitan kayo, dito na tayo sa mag-asawa, no? Mas madali. Yung may hiningi, tapos hindi mo gusto, pero dahil hiningi niya, ibinigay mo. Para masunod yung gusto niya. At ang interpretation, habang ginagawa yon, nagpakumbaba ka. Dahil ikaw yung nagpaparaya. Pero, kung sa Bisaya pa to, katong imong gihimo pasugo. Kaya ba mo kung sa'y pasugo? Ano na sa Tagalog ang pasugo si saan? Amo ana nga word, pasugo. Ambot, bro. Unsa may pasugo? Kana bang kontra gusto ba? O di yun na yun, kontra gusto. Kontra gusto din na sa Tagalog. Oo. Ikaw din sumagot. Yung pasugo ka ng Ano yung bro, napipilitan? parang hindi rin. Ang parang kulang yung napipilitan. Mura pag ipamukha nimo sa iya ba nga, o imo na murag daang pangluod ba na parang ipapamukha mo sa kanya, nandun na yung pagpapakumbaba mo na may pagtatampo, parang ganun ba? Parang Mhm. nagtampo ka na, ikaw yung boss, o sige, ikaw yung masunod, parang ganun ba? Yung bang, sige, ikaw, hindi, kibala. Parang ganun ba? Ikaw man yung may alam, sige, ikaw man yung magaling, parang ganun ba? Ganun yung dating. So, ang pagpapakaugalingon, yung pagpapak Nawala bro. Nawala audio mo bro. Parang sarcastic ang dating nun. sarcastic, sis. Oo. Narinig na? Napakinig dinig na ka po. na. Ano sa Tagalog yan, sis Ann? Sarcastic ko. Kontra gusto nga. Kontra gusto si sarcastic yung pagkaano niya, Mhm. pagkasabi, gano'n. Yung bang sa communication, ang sabihin ng tao, ikaw, kamo ka ka. Kung galing ka man kaya, gawin mo. Sige, gawin mo. Parang ganun. So, ito yung sinasabi na magpakumbaba ka. Pero, ang interpretation, habang ginagawa yung sarcastic na sinabi, no? Yung kontra gustong ugali, habang ginagawa natin ito, ang nasa community ngayon, kapag ginagawa ito, pagpapakumbaba ang interpretation. Ano yung Pagpakumbaba bro, daw. pwede mo Pero masabing parang insulto? Hindi. ganon, andun na yung insulto, basta yung Painsulto yun, painsulto. yung painsulto ba na andun na yung
Andun na yung yung gawaing iyon, yung kontragusto, yung pasugo sa Bisaya, andun na ipinapadama mo doon sa iyong ka-communication, doon sa iyong ah, karelasyon, ipinapadama mo yung tampo mo, ipinadama mo yung galit mo, ipinadama mo na yun sa kanya ang hindi mo siya gusto at gusto mo na makita na mahirapan siya. So, Mm. Mhm. ito yung nandun sa pasugo, kontragusto na pagpaparaya. At interpretation nito, nagpakumbaba. Yun yung interpretation. At ito ang pinaka-common na nangyari sa bawat nagsisimulang relasyon. Magkaibigan, sa pag-aasawa, sa magsyuta, lahat ng relasyon nandito ito. At sa nakakasalamuha sa araw-araw. Ito yung, kung sa Bisaya pa ba, lipat-lipat ni Satanas. May bersikulo ani, may verse po nito sa Bible. Hindi ko natandaan yung eksaktong aklat at eksaktong bersikulo at chapter nito. Pero meron ito na dili ta magpalipat-lipat ni Satanas. Siguro nasa Santiago rin. Magbantay ta sa lipat-lipat ni Satanas. Ang lipat-lipat ni Satanas, itong panlilin lang ni Satan, itong panlilin lang ng mapagmataas na ugali, ay ito, yung ugaling nagpapakita ka, nagpaparaya ka kuno, pero kontra gusto pala. So, yan po mga kapatid. So, kapag nandun na sa stage na iyon, ang payo dito, dahil ang topic is pag-usisa sa sarili, magpakumbaba ka. Kung talagang di mo alam, aminin mo. At yung sakit at parang nahihiya ka, hindi mo pa aminin, parang ipinadama na sa iyo na kahiya-hiya at parang pobre kay ka kung magpaubos ka, parang ganon, parang mahina ka, hindi mo pa nadama, hindi mo pa ginawa, pinadama na sa iyo, una nang naramdaman mo, kauwaw pud ana no, kung sa Bisaya ba napakahiya, parang kung sa Bisaya pa kaulaw sa ana oy, parang inana ba. Yeah. Parang una mo nang naramdaman, panlilin lang yan. Kasi pag inamin mo ang totoo, kaligayahan ang iyong mararamdaman kapag inamin mo na nagkamali ka. Tama ba? Nay, nakaswaya na. Amen, bro. Lahat man Salamat. siguro, bro. Ah, ang problema kasi, pag nahaharap tayo sa ganong sitwasyon, maulaw ta ba mo angkon? Mahiya tayo mo angkon na sayop ta. Kay may mabilis na magpa-flash sa yung isipan na kaulaw ba yan na mahihiya naman tayo, mahiya ako niyan, parang ganon. Yan ay panlilin lang na naramdaman kung gagawa ka ng mabuti. Dahil yung atensyon natin ay nakatuon doon sa mapagmataas na ugali. So yan yung sinasabi na panlilin lang ni Satan. So, kapag ginawa natin ang pagpapakumbaba na tunay, kaligayahan at kapayapaan sa sarili. Kapag andun tayo sa sarcastic na pagpapakumbaba, lalala at hahantong sa pagkawasak o pagkasira sa nasabing relasyon o saan ka naroroon na komunikasyon o transaksyon. So, ito yung pangatlo. Ito yung pangatlo na pag-uusisa. Sa verse 22, kung maghimo kag usa ka saad ngadto sa Ginoo, tumana kini sa labing madali. Ayaw paghulat hangtod hapit ka na mamatay aron pagtarong sa mga butang. Kung mayroon kang panata sa Diyos o panata sa Panginoon,
tuparin mo at huwag mong ihintay pa na mahina ka na. Kasi ang ugali ngayon sa napansin ko ay yung buhay pangginoo, yung buhay paglilingkod sa Diyos. Saka na yan kapag ano na tayo, may edad na tayo. Kasi ngayon i-enjoy muna natin yung ating kabataan. Kumbaga, sa pag-enjoy nila, hindi pwedeng andun yung paglilingkod sa Diyos. Yun yung ugali ng mundo ngayon. Kapag naglilingkod ka sa Diyos, hindi ka pwedeng maligaya. Hindi ka pwedeng hindi mo ma-enjoy ang iyong kabataang edad kapag naglilingkod ka sa Diyos. Pero ah, kung medyo mahina na yung katawan, doon ka na maglingkod sa Diyos. Kasi yun, parang ganun yung dating ng pang-unawa meron ang tao ngayon. So, at yung panata na sinasabi dito, panata sa Diyos, ay ano po ito? Individual na natin na pakikiusap o pakikipag-usap sa Creator kung ano yung panata mo na kumbaga kung sa mga Katolik pa no, mga igsoon, moana man na Ginoo, kung kami ay makakarating doon sa patutunguhan namin at malampasan namin ang mga alon at lakas ng hangin na ito, pagdating ko, magsindi ako ng 1,000 kandila. So, yun yung panata ng hindi klaro na hindi niya klaro yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Since itong sirak, itong aklat na ito, aklat ng kaalaman na sinulat ay nag-mention tungkol sa Creator, sa Ginoo, sa Panginoon is yung tunay na Panginoon at tunay na panata ang meron dito. So ang panata sa Panginoon ay hindi tulad ng nasabi ko kanina na mga panata na naimbento ng isipan ng tao at doon niya isasagawa sa kanyang relihiyon. Ako, sa aking interpretation, since nasa tamang unawa ang pagbabahagi sa aklat na binasa natin, ang panata sa Panginoon is yung kagandahang plano mo para sa sarili mo. Yung bang tinatawag na magbakasyon muna ako para i-reward ko tong sarili. Bigyan ko ng reward ang sarili ko. Ana ka ng okay lang, gagastos ako yung malaki. Masuroy mi ba? Maglingaw-lingaw pa ng ano tawag niyan? Mamasyal, bakasyon. Yun ang para sa akin, yun yung panata sa Panginoon. Yun yung tamang panata para sa Panginoon. Gawin mo. Dahil yun yung para sa Panginoon, yung i-enjoy mo, i-relax mo yung sarili mo. Mag-detach ka muna sa daily cycle na nandun ka at i-relax mo yung sarili mo. Para sa akin, yun yung panata para sa Panginoon. Sa akin, interpretation ko. Hindi yung pag ako nakatapos ako ng pag-aaral, ngako ko sa Panginoon na mag-donate ako ng malaking Santo Niño. Kapag na tapos ako or nalampasan ko ito, mag tayo ng simbahan.
Lalakad bro ng paluhod. Lalakad ako ng paluhod, alay sa Panginoon, panata ko ito. Pag nalampasan ko ito, panata ko sa Panginoon. Bawat pista ni Senyor San Isidro, andun ako. Parang ganun ba? Bawat taon, pupunta ako sa pag pinagpala mo ako. Ganun ba? Hindi. Ang tunay na panata sa Panginoon, yung bakasyon, para i-relax mo sarili mo, yung pagpapakain sa yung pagpapakain, yung pagtulong, yung community service. Yun yung para sa akin, yun yung panata sa Panginoon pag ako, linisin ko tong karsada na ito. Pag nagkaroon ako ng pagkakataon, Panginoon, pag mo ako dito, pinapahal mo ako, linisin ko itong kalsada na ito. Magwawalis ako dito. Iba. Pagpapakain ako, pag pinagsamahan mo ako at pinagpala mo yung negosyo ko, magpapakain ako. Magpapakatay ako ng kambing. Yung mga panatang tunay. Pero yung paglakad mula sa pintuan tungo wala yon. Ay yung pagpunta sa mga ala. Yung panata mo na atin ka, kahit ibaling natin dito sa mga kapistahan natin. Pag nag-ano ako, pupunta ako, mag-celebrate talaga ako ng pista. Kung hindi nasa tamang unawa at tamang plastada ba ng paglagak ng iyong purpose sa ginagawa mo, wala pa rin yun. So, ito yung mga panata, mga kapatid, na dapat nating tuparin. Kung habang may ginagawa ka, habang nasa imahinasyon ka para pagpapalain ng iyong negosyo o may hiningi ka sa Panginoon at may nag-flash sa iyong isipan na pag nag-ano ako dito, hindi yan aksidente na dumaan sa isipan mo. At kapag naanuhan mo na gawin ko to pag naano ako, huwag mong kalimutan, gawin mo. Huwag pabayaan na nakita mo sa iyong isipan at na-agree ka doon at hindi mo gagawin, magiging sanhi pa ng tunglo, sumpa na darating sa iyo dahil hindi ka nagiging sincere sa Panginoon. Verse 23, apan sa dili mo pahimuon sa himuon ang himo sa imaong saad, pag andam sa pagtuman nini ayaw pagsulaya ang pailob sa Ginoo. Mo na nga kapag may dadaan sa ating isipan habang nangangarap tayo na yun ang gagawin mo, mo muna, ibalansi mo muna sa isipan mo, kwintadahin mo muna sa isipan, kaya mo bang gawin to? At mapapanindigan mo ba ang nasa isipan mo kung sagawa ka ng panata na may nakakarinig na ibang tao at nag-set ka ng date, yun yung panata na pinagbabawal. Sabi ng Panginoon, huwag kang magsaad. Pero sa Torah, pwede ka manaad sa Panginoon. Pwede ka magkano ng panata sa Panginoon. Pero wag yung panata na sige ako'y bahala ana. Yeah, ganon. Wag kasi na mag-set ka ng date. Kung maaari, sige, sa Panginoon, sa habag ng Panginoon, pagsikapan natin kung gagawa. Parang ganun. Huwag maglagay ng parang konklusyon na talagang yun. Kasi yun yung pinagbabawal. Lalo na maririnig ng maraming tenga. So, itong panata na ito na sa Panginoon, ito po yung
conversation natin sa Panginoon during self-reflection. At hindi po ito bawal. Amin po ba? At ang prior na panata dito na nakikita ko, ito po yung kung ano yung nakita mong mali, hindi mo na uulitin. I mean, hindi ibig sabihin na nanata ka ng hindi magkamali. Kundi sa mismong napansin mo or na laman mo na mali ka doon at na-recognize mo na mali ang ginagawa mo, ay wag mo nang ulitin pa. So yun po yung tinutukoy na nanaad ka ba? Nangako ka na wag mo nang ulitin. Nga, hindi ko na ulitin to. Tumana gyud ayon. Dili ni mo na buhaton. Sa paagi, sa pagkakaalam na kaya mong mapanindigan at inuusisa mo ano ang dahilan ng pagkakamali na nagawa mo sa relasyon ninyo, sa samahan, lahat. Ito'y katuruan na magbibigay kalakasan sa bawat individual na nag self-reflection ba. Kay pagka nagkasala ka, manaad mo ka na pag nagkasala ka at magsasagawa ka ng handog para sa Panginoon, tulad ng handog na susunugin, kung hindi man yan literal, wala naman kang literal na maihandog, andyan man yung spiritual na ihahandog, since mga ugali ang pinagtutungkulan ng mga handog, habang na-recognize mo yung kasalanan, naghahandog ka ng tupa para sa kapatawaran ng kasalanan, at nangangako ka habang iaalay ang tupa na yun, yung katapangang ugali para sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. So, tuparin ka agad. Nga, verse 24, ayaw pag sulaya ang kailob sa Ginoo. Sa verse 24, hinunua, buot ikaw nga masuko siya kanimo sa adlaw sa imong kamatayon. Inig atubang nimo sa iyang hukmanan. Buot ba ikaw matalikdan niya? So, yung term dito na sa araw ng ating pagkamatay, hindi po ito ang kamatay sa laman, kundi ito po yung pagkamatay sa maligayang damdamin na yun ang original natin nung tayo nagkamalay. So yung maligayang damdamin, yung buhay na kaluluwa na tayo ay mamamatay, since yun po yung sinasabi sa ng Genesis, sa pagkain ni Eva sa fruit of knowledge, sa kaalaman, no, na sa bunga ng kahoy na nagbibigay kaalaman ng mabuti at masama. Ito po yung sinasabing sa araw ng iyong kamatayan. O naabuot ba ikaw nga masuko siya kanimo sa adlaw sa imong kamatayon? So, ito'y kaganapan na habang ang tao na lugmok na, dahil kanina step by step man yon, hindi gikan sa pagsasalita sa hanggang umabot doon sa panata, hanggang sa dito na nagmamatigas ka pa rin. Ang mangyari, para bang nandun ka na sa mahirap na sitwasyon, talagang ang panahon parang nagpapakita ng sa iyo, parang og sa Bisaya pa murag gitam-akan kas tibuok kalibutan. Murag ang kadimalas gyud ba? Yung kamalasan andun talaga. So yun yung sitwasyon na lugmo ka na at ipaparamdam pa ng panahon ng Diyos o ng Panginoon sa iyo ang kanyang galit.
itong sinasabing nandun ka na sa hukuman at tatalikuran ka ng Diyos, ito yung pagkakataon na bibigay na ang katawan ng tao. Mamatay muna yung kanyang sarili bilang buhay na kaluluwa, at yung tatalikuran ka ng Panginoon, ito po yung paglisan ng energy sa katawan natin at muling muling manghimlay ang tao sa memorya ng bawat buhay, o malilibing siya sa katawan ng bawat buhay na kamag-anak o buhay na tao, buhay na pisikal. O, ang kamatayan na tinutukoy dito na mangyari na magalit siya sa'yo, ito yung sitwasyon ba na nagkaroon ka ng sakit, nagkaroon ka ng karamdaman, tapos nagalit talaga ang Panginoon sa'yo at lumala. At nung lumala ang sakit, ang sitwasyon ay hindi umaayon, hindi ka kung mayroon kang pera, yung mediko, yung tagagamot, hindi makaka-provide ng solusyon sa iyong karamdaman, at yun yung panahon na tatalikuran ka niya sa araw ng paghukom. At ito ay magaganap sa individual at patuloy na nagaganap. At dahil topic natin pag-usisa sa sarili, mamatay man lahat ng tao, bawat isa sa atin, kung mamatay ka sa sakit, karamdaman, pero hindi kanya tatalikuran. Bakit? Dahil yung memory mo kung ikaw ay isang tatay at nakakagawa ka ng mabuti, titimbangin at magaganap na ang iyong pagkatao ay mabubuhay muli kaagad dyan sa iyong pamilya, dyan sa close relatives mo, dyan sa nasasakop sa iyong pamamahay. Pero kung hindi, tatalikuran ka niya, parang ayaw kang alalahanin ng iniwan mong pamilya. Siguro sa adlaw, sa araw ng iyong pagkamatay ay kalimutan na. Tapos yung mga kapitbahay at kakilala mo na lang sabi, luuya to ilang amahang namatay. Kawawa naman. Hindi man lang hindi man lang naalala. Tulad ng may maganda kang reputasyon na naiwan, yung araw ng iyong paglisan sa pisikal na sitwasyon ay magiging pagkakaisa ng mga naiwan. Tawag ng pagtitipon dahil sa iyong paglisan. So, nagiging maganda ang kakihinatnan. So, sa verse 25, kung anaa kanimo ang tanan nga imong gikinahanglan, hunahuna unsa ang bation sa usa ka tawo nga gigutom, unsa ang pagkakabus. Then, sabi dito, kung meron na sa iyo ang lahat, no? Mayroon kang abundant na pasyon sa pangangailangan, habang tinatamasa mo ito, ipapaalala sa iyo kung ano ang nararamdaman ng nasa kawalan, kung walang-wala. At ang purpose, una, para hindi mo abusuhin ang iyong meron sa iyo, at pangalawa, para ma-extend natin ang tulong natin sa kapwa. So una talaga dito is para hindi mo maabuso. Okay? Kung walang kang pag ano talaga sa kung anong meron sa iyo, yung pagtulong mo sa kapwa magiging sanhi ng pagkaabuso sa meron, kung anong meron ka. Tama ba? Kaya una talaga, ang purpose bakit alalahanin mo yung wala, para magiging mabuti ang kahihinatnan sa iyo. Hindi ang una dito para tumulong ka sa nangangailangan.
Pangalawa na yan. Tulad ng kautusan na love Elohim with all your heart, with all your soul, with all your mind, para sa sarili mo yon. At love your neighbor as yourself, yan ay pangalawa. Ilang bro? Okay. Okay. Gusto pa bro. Salamat pero verse 26, ang mga butang mahimo nga mausab sulod sa usa ka adlaw. Ang Ginoo makabuhat sa kalit kayo. Which is totoo. Kung meron ka ngayon, nakita natin sa ibang sitwasyon ng tao, mayroon sila pero parang kailan lang nakita mo wala na. So, dahil sa hindi pagpapahalaga, tamang pag-handle ng kung ano ang meron. So, kung mawawala yon, hindi dahil kinuha ng Panginoon, kundi ginawa ng Panginoon na inalis sa kanya dahil yun ang nagiging kahilingan ng tao sa pamamagitan ng ginagawa niya. So, careful. Talagang napaka malaman ang aral ng pag-uusisa sa sarili. Kung makiinaadmanon ka, magbantay ka pag-ayo sa tanan nimong buhaton. Kung gilibutan ka sa sala, pagbantay pag-ayo nga dili ka mahimong sad-an. So, kung marunong daw tayo, magiging vigilant, magiging mapagbantay, mapagmatsyag. Dahil kung napapaligiran ka ng kasalanan, kailangan magiging alerto ka na hindi ka magiging kung napalibutan ka ng pagkakasala, huwag mangyaring biktima ka at maging makasalanan. So, yan ay sitwasyon na kinaroroonan ng mga taong meron yung pangangailangan, yung aspetong kwarta, meron ka lahat ng meron kang kapasidad. Pero huwag hayaan na maging makasalanan ka. Okay, mga paalala ito. Verse 28, ang tanan masinugtanon nga tao makaila sa kaalam ug magpasidungog kang bisan kinsa nga magpakita niini. Kung mahalon mo ang kaalam, kinigkadungog mo niini, mahimo kang maalam usab. Ug ang imong mga pulong mahimong tinubdan sa kaalam alang sa uban. Kailangan ano ng tao kung ano yung karunungan, makilala ng tao yung karunungan. Since nagkaroon tayo ng pag-aaral kung ano yung karunungan, ang karunungan kailangan nating makilala at yan ay sa pamamagitan ng hustisya na magiging resulta na ending nating desisyon o magiging pipiliin na tatahakin sa buhay, patas at makatarungan. So yan po yung karunungan. O yan po yung dulot ng karunungan kasi dalawa lang ang nangungusap sa loob natin. Yung mapagmataas na ugali, yun po yung sitan, at yung karunungan, yan po yung nagbibigay sa atin ng guide na makita ang hustisya at katarungan. Yung walang naaapi, hindi ka nang aapi. Hindi ka na abuso, hindi ka mangangabuso. So, yan po yung karunungan at madali mo siyang makikilala. At tulad ng nasabi ko kanina, kapag ugaliin mong i-practice at i-sit sa iyong desire, yung paggawa ng katarungan at hustisya, mas magiging active siya sa sarili mo, mas malakas ang boses niya, sensitive siya, na lilitaw sa iyong kaunawaan habang nasa transaction ka ng iyong araw-araw na ginagawa. Kahit sa sarili mo, magiging aktibo siya. At sabi dito, if mga kapatid, napakinggan natin ang karunungan sa ating sarili, yung ating salita at magiging source ng
karunungan para sa iba. At ito'y sinabi ni Jesus Christ sa aklat ng Juan nung nakatagpo niya isang babaeng Samaritana na humingi siya ng tubig. At sinabi ng babae doon sa storya na kung mayroon kang tubig na ganun, manghihingi siya. Dahil ang sabi ni Jesus sa babae, ang iinom sa tubig na meron siya ay bubulwak ang tubig sa kanyang puso at magiging bukal. So, yan po yung sitwasyon kung saan sinabi dito na ang karunungan ng isang tao, kapag nakikilala ng tao ang karunungan sa loob niya, ang kanyang magiging sasabihin ay magiging source para sa iba. At yun po yung sinabi ni Jesus Christ sa babaeng Samaritana na kapag iinom ka sa tubig, yung tubig na tinutukoy doon ay yung katuruan na itinuro ni Jesus. At kung papakinggan at isa sa buhay ng babae ang itinuro niya, bubukas ang kanyang puso at magiging bukal ng tubig. Ibig sabihin, siya rin natatangkilik sa katuruan na itinuro ni Jesus ay magiging source din. So gaya ngayon sa atin mga kapatid, itong self-reflection na topic ay mangyari ay yung magandang quality ng self-reflection na mangyari sa buhay natin kung nakikilala natin ang karunungan, ang busis ng karunungan sa loob natin. At kapag nagawa natin, mga kapatid, nagawa natin ito at nakikita una sa pamilya natin, ang nangyari sa atin ay na bukas ang ating puso at nagiging bukal ng tubig at ang makakainom ay hindi nauuhaw. Ganun ang mangyari sa ating mga anak at makakainom sila sa tubig at magiging bukal at magiging pasa-pasa na at mangyari ang sinabi sa kasulatan na ang umiibig sa Diyos ay pagpapalain niya hanggang sa libu-libong salinlahi. So yan po mga kapatid ang ating topic sa hapong ito, naway nakakapagbigay ito ng karagdagang inspiration sa bawat nandito. At kung kayo po may katanungan tungkol dito at mga clarification sa topic na ito at may ibabahagi, pwede niyo pong ipaabot. Magandang hapon po sa ating lahat. Shalom. Shalom. Ako lang bro, mag-share ako. Go ahead sis, thank you. Yung bang, di ba meron tayong kasabihan na think before you leap. Mag-isip ka muna daw bago ka tumalon. Kasi yung Tama. salita kapag nabitawan na, mas mahirap kasi yung salita pag nabitawan na, lalo na pag hindi siya kaya-ayang pakinggan. Tumatatak Amen. yun sa isip ng nakakarinig. Ang iba nga nagsasabi, saktan mo na lang ako. Lagyan mo ako ng latay. Kasi pag nawala ang latay, mawawala na rin yung sakit. Pero yung salita, kapag ka naibitawan mo, penetrate yan. Kahit sabihin mo na, yun ang sinasabi natin na, yung kahit na hindi kayang gamutin ng sorry. Kasi ando na yung scar eh. Diba? Nagkakaroon na ng scar yun. Even relationship nasisira dahil sa salita. So, yun lang ang maisi-share ko na bago tayo magsalita, magbigkas ng salita. 1,000 or 100 or million times isipin muna natin bago natin ilabas kasi once nakalabas na yan, hindi mo na pwedeng bawiin yan, i-erase sa utak ng taong nakarinig. Tama. Tama? Thank you sis. Kasi sabi nga no sa Santiago, yung dila parang isang palito ng puspuro na nakakasunog sa buong gubat. Kaya yung mga ganong sitwasyon na sinasabi ni Sis Ilby, mapapansin natin kung kailan natin gamitin yung sinasabing thousands times na isipin bago bitiwan yung salita. Mapapansin natin yan kung kailan natin gagamitin.
may mga sitwasyon na may nabasa ka na parang hindi mo gusto at hindi mo gusto tapos eager ka na mag-reply, magganti. Pero sa mga sitwasyon na yon, itong topic na ito ay nawa maaalala ng bawat isa nang sa gayon po mga kapatid ay maiwasan natin yung pagkasunog ng isang gubat ba. Alam po natin yung gubat, ang mga kahoy po yun po yung mga gawa. Yung pagka ano ba sa mga ginawa natin na mabuti. Dahil sa simpleng ganon, na-stress tayo, may nasaktan tayo, syempre may labanan spiritually. Galit din siya sa'yo, naramdaman mo yun, hindi mo siya gusto, di ka rin niya gusto. So, kung nagbato siya ng salita, hindi mo gusto, at nandito ang katuroang ito para sa sarili natin, na tama yung sinabi si Silvi na naon dun nato, isipin natin ng maraming beses sa ganung sitwasyon. Hindi po ito tumutukoy sa kanang parang karon mo storya no naon sa nako ning mayo akong storya. Hindi yung kanang yung may mga sitwasyon na hindi mo gusto. Dapat doon tayo alerto sa pamilya natin. Una jud jud sa atong diha jud sa atong partner in life, sa atong asawa, sa atong bana, sa atong mga anak, kauban to sa kadadlaw, yung kasama natin sa bahay araw-araw. Doon natin i-practice. Kay mas lisod higugmaon, mahirap i-apply. I mean, hindi madaling i-apply ang understanding na isa sa gawa mo sa iyong kasama kada araw-araw. Yung tunay na pagpapakumbaba, hindi madali. At kung magawa na, masimulang magawa, flawless na siya. Pero pag hindi mo na-practice, yung ibang ugali ang na-practice mo, yung ipoprovide ng mapagmataas na ugali, yun yung mahirap at ihuhok ka nun at aalipinin ka. Piliin na nating maging alipin ng kabutihan. Mas masaya. Tsaka ano rin yung salita din na magpapahamak din sa iyo. Yan ang ano niya, yung iba, mababalik din yan sa iyo. Nababalik ba sa iyo yung kung ano yung sinabi mo? Nagre-reflect yun sa iyo at the same time. So, mingaw Wala na si naman. bro. Wala na. So, Wala na, mga hindi kasi kapatid, connecting. So bro, may tanong ako. Sis Julie, go ahead. Mhm. So sa naunawaan ko bro, sa mga pag-aaral natin, kagaya ng isang linggo pati, na ano po, sa bawat gagawin natin, lagi nating unahin ang ating sarili na maging matatag. Yung sa ano po ba, yung karunungan na natututunan natin, mga kaalamanan, na para maging stable tayo bago natin ma-share sa pamilya o kahit kanino pa man. So bro, kasi dito sa Amerika bro, uso dito yung mga sakit ng matatanda na mga anxiety, mga depression, yung mga ganun po ba? Tapos may mga dementia. So papaano po yun maiaano sa mga pag-aaral natin? Yun po ba ay excuse? Dahil nagkaroon sila ng mga ganong sakit? Okay. So, yung depression,
Dementia, mao ba na malimuton? Kanyang makakalimutin? Tama ba, sis? Dementia po yun. Ang depression po, bro, is yung parang nadidepress sa sarili. Parang, ano ba Kanang depression, sis? kanang maguol. Ang depresya, ang ano kasi, ano ba yung sabi mo, sis? Nawawala Yung ng ganang mabuhay, bro. Okay, Yun, okay. opo. Okay. Medical issue kasi yun eh. Lumiliit yung utak. Ah, Nagsishrink. so kung i-connect natin sa ating study, no? Since ano tayo ng law of action, nagkaganon yung estado ng isang tao. So, result sa kanyang action, walang duda. Result sa kung paano siya namuhay, kung paano niya ginamit yung whole capacity niya na naging humantong sa ganon. So, ang tanong, pwede ba maging excuse? No? Pwede ba magiging excuse yun para di niya magawa ang kanyang tungkulin na magiging isang effective na matanda o effective na tao dyan sa komunidad? So para sa akin, hindi yun magiging excuse sa, kung ako sa termino sa akin, di pwedeng excuse yun ang itawag ba sa kanya. Dahil andun na siya andun na siya sa sitwasyon, walang ganang mabuhay. Parang kung sa akin, tayong nakakakita, hindi natin i-assume na yun ay excuse niya. So, baga, i-take natin yun na lesson kasi nandito na tayo sa ganitong kaunawaan. Hindi na natin hingin pa ang maganda sana niyang gawin. Dahil hindi na natin pwedeng ibalik ang panahon kung kahit di sana siya nagkaganon. So, wag nating hilingin na makakagawa pa siya ng dapat niyang gawin as effective na tao sa komunidad kung tayo ang nakakakita. Kasi hindi na natin pwedeng ibalik. Ang sa atin is tingnan natin yon na lesson. Tingnan natin na aral na maging handa tayo sa sarili natin at mapag-usisa tayo kung ba't siya nagkaganon at nawa di tayo hahantong sa ganon. So, yun ang magiging pagtingin sa ganong sitwasyon. So, para ay alis na yun na excuse, hindi yun siya considered considered na yun na excuse yun talaga. Pero kung sa atin, dahil nandito tayo sa pag-aaral na ito at nandito na tayo sa ganitong kaunawaan, hindi natin tingnan yun na excuse, kundi yun na talaga siya. At ang tingnan natin, lesson yun para sa atin na hindi uga hahantong sa ganun. So, hindi natin sila pwedeng hingan ng magandang resulta o hanapin sa kanila yung magandang resulta o magandang performance na tao dahil wala na. Yun na yung hukom. Yun na yung araw ng hukom na kagaya ng sinabi kanina na nagalit ang Panginoon sa kanila. Biruin mo, wala nang ganang mabuhay. Tapos kakaano mo lang, kakasabi mo lang, kakausap mo lang, di ka na nakikilala. Yun po yung mga resulta sa nasabi kanina na magaganap sa araw ng kamatayan. At buhay sila in physical pero nasa kamatayan sila. So, para sa akin, hindi na mahanap sa kanila, hindi na natin pwedeng mahanap sa kanila ang magiging effective na mamamayan. So, ang atin is sa ganitong estado ng pangunawa natin, tingnan iyon bilang lesson at naunawaan natin na tunay nga ang isinulat dito sa Ecclesiasticus dahil in reality, nakita nga natin ganun nga yung nangyayari.
At saka Yun, bro, sa mga matatanda ba, based sa work ko, no, sa pag-aaral, may kulang silang chemicals na na hindi nagre-release ba? may Kulang mga sa may mga nutrients, ganun. na-paralyze Oo, may kaya mga na-paralyze na nagagamot kuwan. naman yun. Nagagamot dito yun. Binibigyan sila ng gamot for depression. Pero naka-rely na sila doon sa remedy na ibibigay, ipapatake. So Oo. hindi na nag-produce ng kuan ng natural healing yung system. So Oo. nasa kao talaga sila Tama. ng kamatayan. Mm-mm. At yun ay ano natin, i-assume na pag sa ganung sitwasyon natin nakikita dahil tayo tutungo sa katandaang edad, tutungo talaga tayo sa ganung mga edad, huwag tutungo sa ganung estado. Kaya Tama. ako sa obserbasyon ko sa dito sa Turo community may matanda na kasi consider niyo matanda kanina si Tinta. So si Nanay Sini, si Tinta di pa malimutin. Ano pa? Ano pa siya? Na ano ko yan, na meet ko yan personal na kasama. Ano pa talaga malakas pa. So sana Alaga sa katawan. yung pag-alaga sa katawan, yung pag-alaga yung consider na pagkain spiritually, kung paano natin i-interpret o paano natin iunawa, paano natin iproseso sa ating kaunawaan yung nare-receive nating mga salita galing sa labas o pangunawa, paano natin ginamit yung ating pangunawa. Ito yung pinaka-proseso. At yan ang result nun, yun yung pagkain natin spiritually. At ang nag-provide nun ay ang Misaya, which is yung karunungan, yun ang nagpo-provide ng pagkain yun. So, kailangan kain tayo ng healthy na pagkain spiritually. At ang makakagawa at ang gumagawa niyan ay ang karunungan, ang Misaya. At sa pamamagitan ng demand natin through our desire sa ating hinihiling sa pamamagitan nating puso. So, maging healthy tayo spiritually una at susunod na itong physical na mga pagkain. Dahil marami ngayon na conscious na sa mga pagkain healthy, mga healthy food ang kinakain, ganun pa rin ang ending eh. Hindi pa rin sila nakakataka sa ganung sitwasyon. So, nakita natin na hindi siya effective kung ganun lang. So, may mga nakita din tayo mga matatanda kumakain ng kahit ano, walang ano pa ba? Walang nililimita na kumakain ng pagkain pero hindi sila dumating sa kanang punto na nag-ango-ango bitaw sis kanang limtanon na parang murag gimbalik pagkabata. May mga namatay na hindi umabot sa ganon. Marami bro, lalo na sa Pilipino kay ano man, short ang lifespan. Kanang mamatay ang lawas nga buhi ang mamatay ang lawas, mamamatay yung katawan pero buhi yung pagkatao. Buhay yung pagkatao. Kumbaga, hindi ka naging namatay kang hindi patay. Namatay kang buhay. Namatay ang physical pero buhay yung pagkatao. So, yun. Kay sa Bible history, si Jacob, wala man giango-ango. Si Isaac, wala sad. Mihalap ang pananaw ni Isaac, yung may blurred na iyang paningin, pero hindi na blurred yung kanyang isipan. Yung sharp na ng isipan niya is nandun pa rin. Siguro nga bro, ang ano yun ang lifestyle before is different from us today. Ngayon kasi puro pollution, pagkain, may mga chemical. So lahat 'yan pumapasok sa system natin. Kaya yung mga sakit-sakit na yan na ano natin pagdating sa pag umabot na ng 60, ikumpara mo doon sa mga taga-probinsya na
gulay lang ang kinakain kaysa sa mga nakatira sa city. Mas masigla ang mga matatanda sa probinsya. Kahit Gulay versus 79, burger. umaakyat pa yan sa mga bundok. Makikita mo yung mga lumad, matatanda na pero kayang-kaya pa nilang mag-ano. Dahil Itong nga sa pagkain nila. sa dito sa Daguhoy sis, yung nagpunla ng mais ko nung first cropping ko ng mais, Hmm. 70 years old, dalawa. Oh, tama. Ano pa yan, tirik pa yan na area. Mataas na area pa yan. Wow. Init pa, Galing babad sa naman. init. Ang Oo, galing naman ng bro. 70 years Diba? old, bro. Ang galing naman. 70 years old si Nako. si Tatay Luloy 68, si Tatay Tatay Prido 70, si kanang tawag man nilag hala oy. Hala ang giangga ba? Nickname hala kay 70. Tatlo nga sila matatanda. Talo pa talo pa binata. Oh. Ako nang nagreklamo na magpahinga kay tirik yung araw init na init tapos baka mas ma-heat stroke ba, sabi ko pahinga muna kayo, mag water break pa, kayo ng tubig kasi alas 10 grabing init na. Sabi nila wag daw mag-alala, kaya nila dahil sanay. Sabi ko ha, kuyawan ko basi makuan mo, maligid mo diya ba ya, maunsay niya nagnarabas akong area nagpugas. Samantalang kami, bro, ano na, ni Sis Ann. Ang aming pabango, efficacent oil na. Nandamay ka pa sis. So, Bro Efficacent oil Rolly, na nga sis, no? Go ahead sis Julie. ano pa masasabi mo doon sa sinasabing mga hereditary na sakit? Naniniwala po ba kayo sa ganan? Yung kuan kanang nakaliwat na nina kanang tawagan na ng nasusunod na sakit kanang Yung bang kaliwatan. namamanang sakit? Kasi Namamana pala yun. yung parang kaya ka nagkasakit na gano'n kasi nasa lahi daw. Okay. Yung mga ganun po ba? Genes daw sa laki. Genetic. Ako, naniniwala ako sa ganun, pero yung kung paano magkaiba siguro yung nagsabi na talaga ganyan talaga yung sakit nila. Namamana kasi manamanan yung sakit nila, high blood. Pero sa akin, kung ganong sitwasyon o ganong kaganapan na namamana yung sakit, naniniwala ako nun. Pero unang namamana po nun is ugali. Kung kaya namamana din yung resulta ng kung paano yung ugali ba, yung quality ng ugali, kung bakit nagkaroon ng ganong sakit. Example, high blood, kung bakit nagka-high blood at nalipat sa anak dahil yung ugali nung tatay, yun din ang ugali ng anak. At kung ano yung sakit na na-produce nung ganong ugali o ganong lifestyle, sabihin natin, ganon din ang nagiging result doon sa anak. So, tama yun. May namamana talagang sakit. Pero hindi yun magic dahil anak ka niya, ganon din ang iyong sakit. Hindi yung ganon na dahil tatay mo siya at ganon yung sakit niya, ganon din ang magiging sakit mo. Hindi yung ganon. Proven yan bro, sa family ng asawa ko. Walang magic na ganon na dahil tatay mo siya, kahit hindi mo sinunod yung ugali niya, kung paano siya namuhay, ay wala kang takas, high blood ka rin. Hindi. Nagkaganon dahil sa spiritually na pagmamana. Kung ano yung status ng spiritual na yung namamana din yung result ng meron sa tatay. Kami, Tama bro. Sa sa sobrang pagkain talaga. kami Oo. sa kaliwat namo sis, sa line ni Papa, TB na ang sakit. TB ba? Kanang tibihon dyan na sila kaliwat.
TB-hon og ulceron ba, which is nakaana ko nga liwat kung kanang namamana ko talaga yung ulcer. Kasi ganun din yung nagiging sakit ko nung nasa 30 na ako. Sabi ko, ganun nga talaga, namamana nga yung sakit. Pero nung napag-aralan ko yung bakit ako nagkaganon, kaya nagka-ulcer dahil yung ugaling nagtatrabaho na hindi kumakain. At yun din ang ugali ng papa ko na pag nagtatrabaho, parang mas unahin yung trabaho na tapusin kahit gutom na kaysa kumain. So, yun ang namana ko. Kaya namana ko rin yung result. Ganon yun, Sis Julie. So, paano bro, kung iba namang sakit, kagaya ng mga cancer, sa tingin mo ba ganun din yun? Namamana din yun? Possible, Or different kinds of cancer? Kasi di ba minsan, pag magpapa-check up, tinatanong nila yung history on both sides kung anong may mga merong sakit. sa medical na pagsusuri, ganun ang ginagawa na tinatanong yung ano yung sakit Yung history. o history ng sakit ng mga naging kamag-anak. So, pero kung spiritual na pagsusuri bago nangyari kasi ganito yan eh. Ang nakikita ko mga kapatid sa structure natin bilang tao, may tinatawag na protection ng Holy Spirit. Napakarami pong sita sa Bible na kapag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, sa sinunod mo ang kalooban ng Diyos, protektado ka ng banal na espiritu. Tama po ba? Amen. Since hindi po ito magic, hindi po ito fantasy, at nag-aaral po tayo ng may kalinawan, may kinokonek po akong mga pag-uobserba at mga pagbabasa-basa ng mga libro-libro ng mga at nag-ano din tayo sa siyensya na hindi man tayo nag-aral pero naging po tayo ba? Nagbasa-basa dyan sa social media, mga ganon. So, itong physical katawan natin, may nakabalot po ito na tinatawag nilang sa Japan, aura yata. O sa ito yung tinatawag na bioplasmic body. Yung parang shield mo. Shield. Yung shield natin. Yun ang tinatawag na bioplasmic body. So itong bioplasmic body, ito yung pinapalakas para maproteksyonan at mapalakas ang laman. Since mayroon po tayong naobserbahan dyan sa Muay Thai community, sa martial arts, so sinisipa po yung bakal. Nakita nyo yun? Ako, hilig ako sa martial arts. Ako mismo, experience ko, yung haligi ng bahay, binabalot yan ng foam ng itong higaan ba? Tapos binalot ng pisi, ng kalabaw. Sinisipa namin yan. Sa simula, paunti-unti lang. Mga 20% hanggang naging 30%, 50%, hanggang naging 100% yung pagsipa. Malakas na todo bigay talaga yung pagsipa. Pero hindi ka na nasasaktan. So, kinokonekta ko ito lahat. Habang ginagawa mo yun, nagiging yun, parang ritual. At may nai-exercise yung isipan na lalakas ako. So, ang lumalakas, hindi yung laman, kundi mayroong kapangyarihan na nabubuo dahil sa paulit-ulit mong ginagawa. So may namumuong pananampalataya habang ikaw ay gumagawa. May nabubuong paniniwala. Yan po yung naintindihan ko. At yun ang nagiging shield at nagiging nagpapalakas, nagpapatibay sa iyong physical na katawan.
At kung may napapansin din tayo mga senaryo na may mga taong na nadisgrasya sa motor pero hindi nasusugatan. Mayroon ding mga taong nagkaroon ng karamdaman, mga kapatid, na ipinapadaan sa laboratory test, sa ihi, sa dugo, pero walang sakit. Pero ang testimony nung persona na nagpapacheck, mayroon siyang karamdaman kung kaya siya pumunta at nagpapalaboratory sa ospital. Pero nung na-check sa sinsya, walang nakitang karamdaman. Kaya ang conclusion, gibarang. Amen ba? Naamo ana nga interpretation. Oo. Since mayroong mga tao na hindi naniniwala ng ganon, na mayroong nangkukulam. Pero tayo, hindi man natin pwedeng ibaliwala dahil hindi tayo naniniwala. So ako sa akin, sa kaso sa akin, pinag-ano ko yan, ini-entertain ko yan. Bakit mayroong ganon? So sa akin nakita na pagtagpi-tagpi ba ng mga impormasyon at obserbasyon sa eksperyensya, ang tinatawag na bioplasmic body, ito yung pinaka-shield. At ang nagpapalakas nito o ang nagpapatibay nito ay ang ating tinatawag na pagsasagawa ng magagandang gawa. Dahil spiritual ito, ang nagpapalakas nito yung spiritual na result o yung spiritual na reward ng Panginoon ng energy ay dito po niya ilalagay sa shield na ito. Habang gumagawa ka ng mabuti, protektado ka ng Holy Spirit. Ito po yung ibig sabihin ng Biblia na protektado ka ng Holy Spirit habang gumagawa ka ng mabuti dahil dito niya inilalagay ang iyong reward. Protection mo. Kapag ang tao hindi palaging gumagawa ng mabuti dahil hindi niya alam kung paano gumawa, ang proteksyong ito ay minsan lalakas, minsan hihina dahil patsamba-tsamba ang gawa ng tao dahil hindi siya nag-guide ng tama. Kung kaya mayroong mga pagkakataon na nasira ang bioplasmic body. Kapag nasira ang bioplasmic body, nararamdaman mo ang panghihina. Kapag nanghihina ka, hindi ibig sabihin na andyan na sa katawan mo ang problema. Kung kaya nagalit ka, na nasira yung mood mo, pag nasira yung mood mo, pag ganon, nasira yung araw mo, ang bioplasmic body mo nun is nagkaroon ng depekto o di kaya nagkaroon ng depletion or congestion yung burot dito or ni lupyak or ning ana siya. Since naasad na siya sa libro sa katong pranic healing, ako sa siyang nabasa dito, na nabasa ko rin doon sa libro ng pranic healing, kang Kok Kwak Choi na libro sa pranic healing. Then ako nakita ko rin doon na yun ay biblical base at pinaniniwalaan ng author at mismong gumagawa noon na yung technique ng pranic healing, yun po yung ginamit ng ancient Christian, which is yun po yung mga apostoles na pinangungunahan ni Jesus Christ. So, ang bioplasmic body natin, ito po yung unang natatamaan. Ito po yung unang natatamaan sa resulta ng ating ginagawa. Kapag gumagawa tayo ng mabuti, lumalakas ito at nagiging mabisa o matibay na proteksyon. Physically. Kapag gumagawa tayo ng hindi makatarungan, nanghihina po ito at nararamdaman po natin kung kaya mayroong mga taong nagkakasakit nang hindi na kikita kung ano ang sakit. Good ang dugo, good ang tanan, lahat good, lahat normal, pero hindi niya mapagkaila na mayroon siyang sakit. Ibig sabihin nun, nabutas na ang kanyang bioplasmic body at malapit na mag-penetrate doon sa laman at saka pa makikita sa siyensya. Una po na masisira ang spiritual body.
at napapatibay at napapalakas ang spiritual body sa pamamagitan ng reward ng kabutihang ginagawa natin sa kapwa. Una sa sarili. Yan po, Sis Julie. Thank you, Bro Rowie. So, dapat talaga nasa sarili po. Oh, yun talaga, sis. Kay mayroon kang katawan na hindi nakikita. Yung katawan mo hindi yung katawan natin mayroong yang invisible na nakabalot, protection. Kapag gumagawa tayo ng mabuti, wala pa tayong nakikitang physical na reward na pera, pero hindi nagkakaroon ng abriya ang pagbibigay reward ng Panginoon sa iyo. Yan ay nasa spiritual na katawan mo, na pinapatibay niya. At yan yung proteksyon ng banal na espiritu. Okay po. Pero bro, pasensya ka na ha. Bakit po may mga taong yung nakikita nyo na may mga ugaling hindi magaganda, pero parang ang lalakas nila? Hmm? Di ho ba, alam nyo po ba yung Lakas parang, ng katawan. yung, naaano nyo po ba doon sa ibang, tawag dito, sa ibang mga, kagaya ng sa Catholic, na yung parang malalakas, maganda ang buhay, sinasabi nilang gawa ng yung pagsisimba nila, pinagpapala sila. Tapos itong may mga karamdaman o mahihirap or whatsoever, pinarurusahan. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko. Okay, Doon po sa ibang kapaniwalaan. So Mm. bakit, kasi kung titingnan sa observation ko bro, may mga nakikita rin akong mga ganon. Na kaya parang nasasabi ko na, okay, ganito, ganyan. Nung wala pa po ako dito sa Torah. So bakit ganon bro? Okay. Oh, Naintindihan niyo po yung tanong ko? po. Ang Okay, salamat. ang nakita ko pong obserbasyon din, no? Kasi yan naging katanungan ko at umantong ako sa pag-uusisa sa mga bagay spiritual. Dahil ang akala ko noon, pag nasa relihiyon ka ng pagsasamba ng mga ganon na sumasamba at yun ang pinaniniwalaan na nagiging source ng kanilang blessing, nagtaka ako dahil alam kong mali naman yun, pero bakit pinagpala? Dahil nga sa mayroon tayong pangunawa na law of action, sumasamba sila doon sa maling pamamaraan ng pagsamba at pagkilala sa Diyos, pero yung ginagawa nila, tama. I mean, yung pakikitungo sa kapwa, pakikitungo sa anak, yun ang nagiging papalakas sa kanila o nagiging source ng kanilang pagpapala. Kung ating maaalala sa kapanahunan ni Pedro sa aklat ng mga gawa, sa kwento ng buhay ni Cornelio. Si Cornelio hindi Hudyo, Griego. So sumasamba siya sa hindi tunay na Diyos. Hindi siya sumasamba sa pagsasambang kaparaanan na itinuro ng mga Israelita. Pero ayon sa kwento ng anghel kay Pedro na yung kanyang magbubuting gawa ay nakarating sa langit. So, hindi tama ang kanyang pagkakakilala kung sino ang nagbigay ng kanyang pagpapala. Hindi man detalyadong na isalaysay sa aklat ng gawa kung ano ang uring pagsamba ni Cornelio, pero nakikita o kung ating i-connect ang katanungang ito sa buhay ni Cornelio, posibleng ganon ang buhay ni Cornelio. Sa pamamaraan ng relihiyong Griego, sumasamba siya sa Diyos. At yun ang pinaghuhugutan niya ng lakas at paniniwala na sa ginawa niyang iyon ay nagkaroon siya ng pagpapala. Pero ang totoo nun, ang kanyang mabubuting gawa ang dahilan ng kanyang pagpapala. Kumbaga,
siya lang ang kumuha ng tubig, at sa paraang pagkuha niya ng tubig, yun po yung paggawa niya ng mabuti para maiinom niya. At pinaniniwalaan niya na yung tubig na kinuha niya, doon niya nakuha sa programa ng relihiyon na itinuro sa kanya. At yun din ang paniniwala ng mga kapatid na Katoliko, na sa pagsimba, sa panata, doon pinagpala. Pero hindi yung gawaing iyon ang nagiging source, kundi yung mabubuting gawa. So, yung mabubuting gawa, yun ang nagiging source. At sa sitwasyon ni Cornelio, dahil sa panahon nila nandoon ang kaparaanan sa tunay na pagsamba sa pamamagitan ng mga apostolis, nagiging way o daan yung mabubuting gawa ni Cornelio na malaman niya ang tunay na Diyos. At ngayon, ako'y naniniwala na yung mga taong iyan na makakasumpong rin sa pagkilala sa tunay na Diyos at pagsamba sa tunay na Diyos tulad ni Cornelio. Kung hindi sa panahong ito, kung hindi sa katawang ito, darating talaga ang panahon na makikilala ang tunay na Diyos. Malay natin, malay mo, ikaw ay siya noon ay ikaw ngayon. Mhm. Dahil ito na yung panahon na makakasumpong ka. Dahil ang lahat ng may proseso, lahat ng may proseso. So, hindi natin nasabi na wala yan. Hindi yan magano. Dahil ang tao, hindi natatapos pero may kamatayan sa laman. Opo. Mhm. Yun nga, malay mo, yung nakita mo, ikaw yan noon. Yes, bro. Salamat po. Okay, so 2 hours na ta. Kung igsoon, mag-closing prayer tadaan kay kung ganahan pa mo magtabi-tabi, magkwento-kwento, patuloy lang. So, closing prayer muna tayo mga kapatid. Mapagpalang Ama, luhim ng aming mga ninuno, El Abraham, El Yitzchak, El Jacob. Salamat sa pagkakataong ito. Muli, ang iyong banal na espiritu ay nagpamala sa amin ng mga impormasyon na nagpukaw sa amin sa mga dapat naming gawin, dapat naming itigil, at dapat naming bantayan sa pamamagitan ng topic na aming napag-usapan, pagsusuri sa sarili. Salamat Ama, at patuloy na pinatalas mo ang sandata namin sa pamamagitan ng iyong bugtong anak na patuloy na nagliligtas sa amin sa kagipitan, sa pagkakasala. Amang banal, sa lahat ng mga kapatid na nandito, niling namin na magiging buo at magiging malakas, magiging panatag sa bawat desisyon na magiging pipiliin habang kami ay susunod sa iyong kalooban. Kaya patuloy mo kaming patnubayan, patuloy mo kaming kaawaan, patuloy mo kaming kahabagan Ama sa mga ginagawa namin. Kaya aming iaalay ang aming mga puso, ang aming mga mithiin para masunod ang kalooban mo. Ang lahat ng ito, niling namin na magkakaroon ng katagumpayan
at magkaroon ng progresibo na epekto sa buhay namin at makikita sa bawat pagkatao namin ang iyong pangalan at mailathala sa buong mundo ang kadakilaan ng pangalan mo, Ama. Ang pagpupuri, pagsamba, tanging sa iyo lamang, sa dakilang pangalan mo sa pamagitan ng iyong bugtong anak, aming tagapagligtas, ang Misaya. Amen. 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 Anaranes bro tam. Nakaidlip man ko, bro. Sa mesa, sa lagi